Ang pelikulang ito ay tungkol kay Malek, isang 19 anyos na binata na hinatulan ng 6 na taong pagkakakulong at inilipat sa isa sa mga pinakamapanganib na kulungan sa France. Ganap na nag-iisa si Malek. Wala siyang pamilya at halos hindi pa siya marunong magbasa at magsulat. Ang mga peklat sa kanyang mukha ay nagsisilbing alaala ng napakahirap na buhay na pinagdaanan niya. Pagdating niya sa kulungan, agad siyang isinailalim sa masusing inspeksyon. Kinumpiska ang lahat ng kanyang gamit, kaya ang tanging natira sa kanya ay ang isang pares ng bagong sapatos, ang huling bagay na nagpapaalala sa kanya ng buhay sa labas ng kulungan. Hindi nagtagal, napagtanto ni Malek na ibang-iba ang mga patakaran sa loob ng bilangguan. Sa likod ng matataas na pader nito, may dalawang makapangyarihang grupo na walang tigil sa paglalaban. Bagamat kakaunti lamang ang miyembro ng grupong Corsican, sila ang may kontrol sa mga gwardya at halos sa buong sistema ng kulungan. Samantala, mas marami naman ang mga bilanggo na Muslim, ngunit wala silang tunay na kapangyarihan dahil kontrolado pa rin ng grupong Corsican ang lahat. Bilang isang bagong bilanggo na walang kinabibilangang grupo, agad naging madaling target si Malek. Sa unang araw pa lamang niya, sinalakay siya ng ilang bilanggo at inagaw ang kanyang bagong sapatos. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang laban sa dami ng kanyang mga kalaban. Mula noon, araw-araw niyang naranasan ang gutom, pambubugbog, at walang katapusang panghihiya. Tuwing gabi, nakahiga na lamang siya sa kanyang selda habang iniisip kung makakalabas pa ba siya ng buhay sa impyernong lugar na iyon. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Cesar Luciani, ang pinuno ng grupong Corsican na mahigpit na namumuno sa buong kulungan. Napakalakas ng kanyang impluwensya kaya kahit ang mga gwardya ay iniiwasang kalabanan siya. Kasabay nito, isang Muslim na bilanggo na nagngangalang Rib ang inilipat sa kulungan. Isa siyang mahalagang saksi sa isang malaking kaso at makalipas lamang ang ilang araw ay nakatakda siyang tumstigo laban sa mga miyembro ng Corsican Mafia. Ngunit hindi hahayaang mangyari iyon ni Cesar. Ang problema, si Rib ay inilagay sa seksyon ng mga Muslim na bilanggo kaya hindi siya malapitan ng mga tauhan ni Cesar nang hindi naghihinala ang iba. Kaya pinili ni Cesar si Malek, isang bagong bilanggo na halos walang pumapansin. Ipinatawag niya ito at pinilit na mamili, patayin si Rib o siya mismo ang mamamatay. Lubhang natakot si Malek dahil hindi pa siya kailanman nakapatay ng tao. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa isang gwardya, ngunit nalaman agad ito ng grupong Corsican. Bilang babala, halos sakalin pa nila siya gamit ang isang plastik na supot upang ipakita na ang kanilang utos lamang ang dapat sundin sa loob ng kulungan. Dahil desperado, sinubukan ni Malek na magsimula ng gulo upang mailipat siya sa solitary confinement at makaiwas sa misyon. Ngunit muli siyang nabigo nang malaman ni Cesar ang kanyang plano at mas malupit pa siyang binugbog. Doon niya napagtanto na wala na talaga siyang paraan para makatakas. Pagkatapos noon, sinimulan siyang turuan ng grupong Corsican kung paano papatayin si Rib. Kailangan niyang itago ang isang razor blade sa pagitan ng kanyang pisngi at mga ngipin, lapitan si Rib na parang gusto lamang makipagkaibigan, makuha ang tiwala nito, at saka umatake sa tamang pagkakataon. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit niyang sinanay ang pagtatago ng talam sa kanyang bibig hanggang sa paulit-ulit na masugitan ang kanyang dila at mga pisngi. Para kay Malek, para itong bangungot. Ngunit alam niyang iyon lang ang tanging paraan upang manatiling buhay. Sa wakas, dumating ang itinakdang araw. Inilipat si Malek sa parehong selda ni Rib nang walang kahit anong pagdududa. Magiliw siyang tinanggap ni Rib matapos malaman na hindi marunong magbasa at magsulat si Malek. Nagalok pa itong pahiram ng mga libro at turuan siyang bumasa. Bago pa tuluyang magbago ang lahat, binigyan din siya ni Rib ng isang payo, maging mas matalino habang tinatahak ang buhay. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Malek. Nang dumating ang tamang sandali, inilabas niya ang razor blade mula sa kanyang bibig at agad na inatake si Rib. Malubha rin siyang nasugatan sa laban, ngunit sa huli ay nagawa niyang mapatay si Rib. Pagkatapos nito, inilagay niya ang razor blade sa kamay ng biktima upang pagtakpan ang kanyang ginawa, saka maingat na nilinis ang lahat ng bakas ng dugo sa kanyang damit. Mula noon, opisyal nang napasailalim si Malek sa proteksyon ng grupong Corsican bilang tanda na isa na siya sa kanilang samahan. Bilang gantimpala, binigyan pa siya ni Cesar ng ilang kahan ng sigarilyo sa harap ng ibang mga bilanggo. Ngunit ang proteksyong iyon ay malayong maituring na isang karangalan. Sa halip, itinuring lamang si Malek na parang utusan at patuloy na pinahiya. Samantala, itinuring naman siya ng mga Muslim na bilanggo bilang isang traidor dahil sa pakikipagtulungan niya sa grupong Corsican.
Dahil dito, ginugol ni Malek ang kanyang mga araw sa matinding pag-iisa, na hindi kailanman tunay na tinanggap ng alinman sa dalawang panig. Tuwing gabi, patuloy na pinagmumultuhan si Malek ng multo ni Rib na may malaking sugat sa kanyang leeg. Ngunit kakaiba dahil sa halip na takutin siya, mistula itong nagsisilbing gabay na unti-unting tumutulong sa kanya upang maunawaan ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Dahil dito, nagsimulang gawing lakas ni Malek ang kanyang takot. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga huling sinabi ni Rib dahilan upang mangako siya sa sarili na hindi niya gugugulin ang natitirang buhay niya sa ilalim ng utos ng iba. Dahil dito, seryoso niyang sinimulang pag-aralan ang pagbasa at pagsusulat. Sa loob ng kulungan, tinuruan siya ni Rib, isang matalino at edukadong Muslim na bilanggo, ng alpabeto hanggang sa tuluyan na siyang natutong magbasa ng mga libro ng mag-isa. Habang lumilipis ang panahon, lalo silang naging malapit at nauwi sa tunay na pagkakaibigan. Kasabay nito, dumadalo rin si Malek sa iba't ibang klase na inihahanda ng kulungan upang magkaroon siya ng mga kasanayang magagamit niya sa hinaharap. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, lihim na isinasagawa ni Malek ang isang mas maingat at mas mapanganib na plano. Nang walang nakakaalam, pinag-aralan niya ang wikang Corsican. Dahil iniisip ni na Cesar at ng kanyang mga tauhan na napakabobo ni Malek para maintindihan sila, malaya silang nag-uusap sa kanyang harapan. Ngunit unti-unti, naiintindihan na ni Malek ang bawat pag-uusap nila. Dahil dito, nalaman niya ang mga lihim ng kanilang organisasyon, kung paano nila pinapatakbo ang kanilang ilegal na negosyo, at maging ang mga kahinaan ng mga taong matagal nang kumokontrol sa kulungan. Mula sa lahat ng kanyang natutunan, napagtanto ni Malek na sa mundo ng krimen, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nakukuha sa lakas, kundi pati na rin sa pag-alam sa mga lihim ng iyong kalaban. Makalipas ang ilang panahon, inilipat ng pamahalaan ng France ang karamihan sa mga Corsican na bilanggo sa mga kulungang mas malapit sa kanilang mga bayan. Dahil dito, unti-unting humina ang impluensya ni Cesar habang isa-isang umaalis ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Patuloy na nabawasan ang kanyang mga kakampi at nagsimulang gumuho ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, napilitan si Cesar na ipagkatiwala kay Malek ang karamihan sa kanyang mga gawain, ang mismong binatang dati niyang pinilit na maging mamamatay tao. Mula noon, si Malek na ang naging mga mata at tainga ni Cesar sa loob ng kulungan. Siya ang nagmamasid sa anumang kahinahinalang kilos, nangangalap ng mahahalagang impormasyon, at gumagawa ng mga trabahong dati ay ipinagkakatiwala lamang sa pinakamalalapit na tauhan ni Cesar. Dahil sa patuloy na magandang record ng kanyang pag-uugali, nagsimulang mabigyan si Malek ng pansamantalang permiso upang makalabas ng kulungan. Napakabihirang ibigay ang ganitong pribilehiyo sa isang bilanggong katulad niya. Ngunit sa tuwing nakakalabas siya, sinasamantala iyon ni Cesar at ipinapagawa sa kanya ang iba't ibang ilegal na transaksyon upang magpatuloy ang kanilang negosyo sa labas ng kulungan. Lingid kay Cesar, ginagamit ni Malek ang maikling kalayaang iyon para sa sarili niyang plano. Bukod sa pagtupad sa mga ipinapagawa sa kanya, lihim din siyang nagsimulang bumuo ng sarili niyang kriminal na organisasyon. Sa bawat pagbabalik niya sa kulungan, mas lalo pang lumalaki ang kanyang pera, mga koneksyon, at mga negosyong ilegal. Sa loob ng kulungan, mapanganib ang dobleng larong nilalaro ni Malek. Nagpapanggap siyang isang masunuring tauhan ni Cesar, ngunit sa labas, palihim niyang pinalalawak ang sarili niyang kapangyarihan nang hindi man lang naghihinala ang sinuman. Sa panahong iyon, nakilala rin niya si Jordi, isang bilanggong bihasa sa pagpupuslit ng mga ilegal na kalakal. Dahil dito, lalo pang lumalim ang pagkakasangkot ni Malek sa mundo ng krimen. Samantala, si Rayed ay naging mahalagang katuwang sa pamamahala ng kanilang lihim na operasyon. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumala ang kalagayan ni Rayed hanggang sa matuklasang mayroon siyang malubhang karamdaman. Dahil dito, pinagkalooban siya ng maagang paglaya mula sa kulungan. Para kay Malek, malaking bentahe ang nangyari dahil mayroon na siyang taong lubos niyang mapagkakatiwalaan upang mamahala sa lahat ng negosyo sa labas habang siya ay nagsisilbi pa ng natitirang sentensya. Sa loob lamang ng maikling panahon, lalo pang pinatatag ni na Malek, Rayed, at Jordi ang kanilang posisyon sa ilegal na trafficking network. Patuloy na lumawak ang kanilang impluensya kasabay ng paglaki ng kanilang kinikita. Ngunit nagbago ang lahat ng dukutin si Rayed ng isang makapangyarihang drug dealer na nagngangalang Latif. Nang malaman ito ni Malek, nag-alab ang kanyang galit. Ngunit hindi na siya kumilos ng padalos-dalos gaya ng dati. Sa halip, mahinahon siyang gumawa ng isang maingat na plano. Matapos mangalap ng impormasyon, nalaman niyang isa sa mga malalapit na kamag-anak ni Latif ay nakakulong sa parehong bilangguan. Agad niya itong sinamantala. Inutusan ni Malek ang kanyang mga tauhan na dukutin ang buong pamilya ng bilanggo at ipadala ang isang malinaw na babala kay Latif. Simple ang mensahe. Kapag may nangyaring masama kay Rayed, walang sinuman sa pamilyang iyon ang mabubuhay. Dahil sa matinding banta, napilitan si Latif na sumuko. Ligtas na nakalaya si Rayed nang walang anumang pinsala. Ipinakita ng pangyayaring iyon sa lahat na lubos nang nagbago si Malek. Hindi na siya ang takot na binatang unang pumasok sa kulungan, kundi isa ng malamig mag-isip, tuso, at marunong gumamit ng takot bilang sandata.
Hindi nagtagal, nalaman ni Cesar na lihim nang nagtatayo si Malek ng sarili niyang kapangyarihan. Napagtanto niyang hindi lang pala ginagawa ni Malek ang bawat utos sa tuwing pinapayagan itong pansamantalang makalabas ng kulungan, kundi tahimik na rin itong bumubuo ng sarili nitong kriminal na organisasyon sa likod mismo ng sistemang matagal na niyang kinokontrol. Nang malaman ni Cesar ang buong katotohanan, nag-alab ang kanyang galit. Bilang parusa, dinampot niya ang isang metal na kutsara at buong lakas na idiniin ito sa mata ni Malek. Dahil sa brutal na pag-ataking iyon, pansamantalang lumabo ang paningin ni Malek. Ginawa iyon ni Cesar upang ipakita sa lahat na siya pa rin ang tunay na hari ng kulungan. Tahimik na tiniis ni Malek ang matinding sakit nang hindi man lang nagsalita. Sa panlabas ay nanatili siyang kalmado, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lalo lamang lumalim ang kanyang galit kay Cesar at iyon ang naging dahilan ng susunod niyang hakbang. Mula noon, nagsimulang magbago ang takbo ng laro. Kasabay nito, nakikipagkasundo si Cesar sa isang malaking organisasyong kriminal mula sa Italy na kilala bilang Liguria Group. Upang maisara ang kasunduan, ipinadala niya si Malek sa Italy upang makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Latrick dahil naniniwala siyang siya ang pinakaangkop para sa misyon. Para kay Malek, isa itong ganap na bagong karanasan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakasakay siya sa isang eroplano. Namangha siya sa lahat ng kanyang nakita, pinagmasdan niya ang mga ulap sa bintana at tikman ang pagkaing inihain sa eroplano na para bang isang batang ngayon pa lamang nakakita ng mundo sa labas ng napakahirap na buhay na kanyang nakasanayan. Ngunit pagdating niya sa kanyang destinasyon, biglang nagbago ang lahat. Lumalabas na matinding galit ang nararamdaman ni Latrick sa grupong Corsican, lalo na matapos ang pagkamatay ni Rave. Kilala rin ang pangyayaring iyon sa mga Muslim, kaya nang malaman ni Latrick na si Malek ang kinatawan ni Cesar, agad niya itong tinutukan ng baril nang hindi man lamang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sa sandaling iyon, inakala ng lahat na katapusan na ni Malek sa banyagang lupain. Ngunit biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Habang papunta sila sa lugar ng kanilang pagkikita, napansin ni Malek ang isang karatula sa kalsada na nagpapaalala sa kanya ng panaginip niya noong nakaraang gabi kung saan nakita niyang may mga USA na tumatawid sa isang malawak na damuhan. Dahil sa kutob na iyon, sinabi niya sa driver na magdahan-dahan dahil naniniwala siyang may usang tatawid sa kalsada. Noong una, inakala ng lahat na ginagawa lamang niya iyon upang magpalipas ng oras. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, isang USA nga ang biglang tumawid at nabangga ng sasakyan dahilan ng isang maliit na aksidente. Nagulat ang lahat, lalo na si Latrick, na hindi maipaliwanag kung paano nahulaan ni Malek ang pangyayari. Mula noon, naniwala si Latrick na tila may kakaibang puwersang nagpoprotekta kay Malek. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inamin din ni Malek na siya mismo ang pumatay kay Rave. Sa halip na magalit, lalo pa siyang hinangaan ni Latrick matapos makita ang kanyang katapangan at pagiging kalmado kahit nakaharap sa kamatayan. Dahil dito, tuluyan ng pinutol ni Latrick ang ugnayan niya kay Cesar at piniling makipagtulungan na lamang kay Malek. Ang desisyong iyon ang naging pinakamalaking hakbang sa pag-angat ni Malek. Sa unang pagkakataon, nagsimulang makilala ang kanyang pangalan maging sa labas ng kulungan, habang patuloy namang humihina ang impluwensya ng grupong Corsican. Kasabay nito, napansin ni Cesar na may naglalabas ng mga lihim ng kanyang organisasyon sa mga Italyano. Tama ang kanyang hinala dahil ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Jack ay lihim na nakipagkasundo sa Liguria Group matapos matuklasan ang pagtataksil. Dahil dito, inutusan ni Cesar si Malek na gamitin ang kanyang pansamantalang paglaya upang patayin si Jack. Ngunit may isa pa siyang lihim na layunin. Umaasa siyang mabibigo si Malek o kaya naman ay mapapatay habang isinasagawa ang misyon upang sabay niyang maalis ang dalawang banta. Sa kasamaang palad para kay Cesar, mas matalino si Malek kaysa sa inaakala niya. Kasama ang kanyang mga tauhan, gumawa siya ng ibang plano. Una nilang pinabagsak ang lahat ng bodyguard ni Jack bago siya hinuling buhay. Sa halip na patayin siya, sinabi ni Malek na si Cesar mismo ang nag-utos na ipapatay siya. Matapos malaman ang katotohanan, sinadya nilang palayain si Jack. Alam na ni Malek kung ano ang susunod na mangyayari. Maaga o huli, magpapatayan ang mga pinuno ng grupong Corsican, at ang kailangan lamang niyang gawin ay maghintay ng tamang pagkakataon upang angkinan ang kapangyarihan. At iyon nga ang nangyari. Hindi nagtagal, sumiklab ang isang madugong digmaan sa loob ng kulungan. Nagkaroon ng sunod-sunod na sagupaan, patayan, at mararahas na labanan habang bawat grupo ay desperadong ipinaglalaban ang natitira nilang teritoryo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Malek. Tahimik lamang niyang pinanood ang lahat habang naghihintay ng perpektong sandali upang kumilos. Alam niyang kapag nagwasakan ang dalawang makapangyarihang grupo, ang tunay na nakikinabang ay ang taong marunong maghintay. Nang tuluyang matapos ang kaguluhan, ganap na nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng kulungan. Karamihan sa mga pinuno ng Corsican ay napatay o tuluyang nawala ng impluwensya. Unti-unting napuna ng puwang na iyon ni Malek, ang binatang minsang pumasok sa kulungan na walang dala kundi isang pares ng bagong sapatos.
Naabot niya ang tuktok hindi dahil sa padalos-dalos na karahasan, kundi dahil sa kanyang talino, tiyaga, at kakayahang pumili ng tamang sandali upang kumilos. Ngunit may mabigat na kapalit ang lahat ng kanyang tagumpay. Patuloy na lumala ang kalagayan ni Rayed nang bumalik ang kanyang sakit ng mas malubha. Matapos ang mahabang pakikipaglaban, nagpasya siyang ihinto na ang kanyang gamutan matapos sabihin ng mga doktor na ilang buwan na lamang ang nalalabi niyang buhay. Habang papalapit ang kanyang wakas, ipinagkatiwala niya kay Malek ang kanyang asawa at batang anak. Hindi nagdalawang isip si Malek at nangakong aalagaan niya ang dalawa. Lumipas ang panahon at tuluyan nang natapos ang sentensya ni Malek. Matapos ang 6 na taong pagkakabilanggo, natapos na rin ang lahat ng proseso ng kanyang paglaya. Sa wakas, nakalabas na siya sa kulungang tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Bago tuluyang lumabas sa pintuan ng bilangguan, naalala niya ang unang araw ng kanyang pagdating, isang takot na binatang walang kakampi at walang masasandalan. Ngayon, lumalabas na siya bilang isang lalaking mas kalmado, mas matalino, at mas kumpiyansa sa sarili. Sa labas ng kulungan, sinalubong siya ng asawa at anak ni Rayed. Tulad ng kanyang ipinangako sa kaibigan, mahigpit niya silang niyakap bago tuluyang iwan ang nakaraan na humubog sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Habang naglalakad sila sa kalsada, isa-isang sumunod sa kanila ang mga sasakyan. Unti-unting dumami ang convoy, at bawat sasakyan ay puno ng mga taong nagtatrabaho para kay Malek. Pinatunayan ng tagpong iyon na sa loob ng 6 na taong pagkakakulong, lihim niyang naitatag ang sarili niyang imperyong kriminal. Sa huli, ipinakita ng pelikula na ang mga taong tunay na nakaliligtas ay hindi palaging ang pinakamalakas, kundi ang mga marunong magmasid, patuloy na natututo, at may sapat na tiyagang hintayin ang tamang pagkakataon upang kumilos. Dito nagtatapos ang pelikula.